Good morning guys! Maiba naman tayo. Pambata ang ating content ngayon. Ito yung Manila Zoo. Matagal ko nang hindi nabibisita ito. Simula nung pinaganda ni Mayor Isko Moreno. Shout out Mayor Isko! Nakakuha na ako ng ticket. Tatlo kami, 300 ang isa. Ang galing talagang may kiosk doon, pinapasok mong pera. Electronically lalabas ang pera. Pero may registration din ng mga guest. Ang sabi nila, wala lang elephant. Tignan na natin. Okay. Ang una nating hayop na nakita ay ang zebra. Yung stripes niya, very familiar. Mula sa lahi ng mga kabayo, ang talagang damo ang kanyang kinakain. So, ang zebra, ayun siya. Bakit ka malungkot? Wala kang damo? Yeah, that's a zebra. Ay, zebra. The Lion King. Okay. Tapos maganda rin yung mga narrative. Tingnan mo, dito. At yung mga Ayun, zebra. baliti. Ayaw mo? Wala ka picture. Marami yung mga birds din doon. Mamaya makikita natin. So marami pa. Ang gusto kong ipakita dito, yung mga ginamit na kawayan na talagang giant bamboo. Nakikita ko yung usage niya. Instead of metal or woods, yung mga giant bamboo ang titibay. Aviary yan. Papasukin din natin para makita ang iba't ibang klase ng ibon. Nakakita ka na ng cassowary? Tama ba yung pronunciation ko? Mas marami nito sa Australia. Tingnan mo yung kanyang itsura. Parang ostrich na no? Maliit na version pero pati paa niya. Alam mo, mas malaki daw ang babae kumpara sa lalaki. Tapos, para mapisa ang isang itlog ng cassowary, mga 3 hanggang 6 na buwan. O 3 buwan, tagal no? Bago maging sisiw yung ganyang ibon na parang turkey. Ganda niya, cassowary. Sa Australia, halos makikita. Partner sila. Siguro itong babae, yun ang lalaki. Mas malaki ito kumpara doon. Next ay ang White Bengal Tiger. Nag-iisa siya. Pero sa totoo lang, mas gusto niyang mabuhay ng nag-iisa, solitary. Carnivorous yan, kaya talagang karne ang kanyang kailangan at protein. Naglalaro siya. Oh. Ang laking pusa, ano? Pero pag ganyan ang alaga mo, baka ikaw ang kainin, ano? White Bengal. So sa India, sa China, sa Bhutan, sa Bangladesh, dito sa Asia makikita siya. So may stripe siya and that's White Bengal Tiger. Next ay tiger. Mga 4 feet siya. Siya ang pinakamalaki sa species ng mga big cats. Well, yan ang mga Bengal at Siberian tiger. At talagang minsan orange sila, may black stripes. At nasa mga malalamig na bundok sila at mga tropical forest. So, Siberia at talagang kakainin nilang mga usa tsaka yung mga malalaking hayop sa wild. So, tulog siya ngayon kaya nagpapahinga. Sabana inana. Hindi kanta. Sabana means open grassland. Sa Mindoro, mga bundok natin, sabana. Hindi yung may mga areas na akala mo bundok na bald or kalbo, hindi. Meron talagang typical na bundok na walang puno kundi damuhan. At kung ano yung mga makikitang hayop sa sabana, ay ito na. Tara. Ano makikita dito? May Philippine deer. No? Yun ang maganda. Sa damo lang talaga ang kinakain. Brown in color. Yun ang sungay niya. May bata siya doon. At may turkey pa. Nakapaghabulin ka pala ng turkey. Nakikita mo yung tumatakbong. Ay, ostrich pala. Ostrich pala yan. Andito naman tayo sa bahagi ng Philippine endemic. Talagang dito lang makikita sa Pinas. Tignan na natin kung ano yung mga ito.
friendly na rin yung mga daanan, ano? Oh, ang kalapati mo. Dami nila. At ganda nung hindi naman lahat ay bamboo, no? Kung minsan metal din pala yung iba. Pero ang gusto ko, friendly yung daanan, no? Kaya instead na puro mall, dalhin nyo rin sa Manila Zoo ang inyong mga anak. Pero malaking malaking reminder. Do not feel the animals, no? Do not feel the animals. Ang cute nila, oh. May kapayapaan sila. So, at home yung mga kalapati. Pero tinitignan ko yung yung may dugo sa dibdib na bleeding heart, no? Tignan natin. Ito bato-bato. Tapos ito naman white-collared dove. Mga talagang halos sa Pilipinas makikita. Pero sa Mindoro, ang daming bato-bato no? Tapos itong green imperial pigeon. Nakita mo yung green na yun? Nasaan siya nagtatago? Tapos Nicobar pigeon. Nandito. Ganda na yung tsura niya. Oh. Hanapin mo nga ito. Ito masyado itong mailap, mahiyain. No? Meron mga katangiang gano'n. Nasa taas sila no? Natutulog. Tapos ito yung Palawan peacock pisa. At saka meron din yung bleeding heart. Gusto natin makita itong bleeding heart. Kailangan talaga matyaga ka sa paghahanap sa kanya. At saka si brown kuko daw. Ang daming klase ng mga kalapati no, na sa Pilipinas matatagpuan. Sa Manila Zoo, reptile, mga crocodile ang ating titignan. Unfair para sa kanya na ikumpara kanino man. Kasi may sarili siyang mundo at maganda ang kanyang mundo. Libutin natin siya sa kanyang pansamantalang habitat dito sa Manila Zoo. Yan ang monitor lizard. Medyo dark to black ang dorsal color niya. Minsan, may dilaw, kaya nga sabi ko niya hanggang cream to light colored sides. Well, sa primary growth riparian habitat sila. Kumakain sila ng insects, snails, shellfish, crabs, fish, frogs, snakes, turtles, daga, itlog, at dead meat. So, makikita sila sa Batanes at sa Catanduanes. Sila yan. That's it. Ito yung Philippine crocodile. Ang color niya ay talagang brown. May konting dark, pero talagang malapitan, no? Talagang sa freshwater ito nagtatribe. Mahaba siya, malaki siya. Tingnan mo, sleep siya. Halos nandito lang siya sa salamin. That's Philippine crocodile. So ito naman yung turtle. Dami na rin, Kasi ang dami nilang mga anak, no? Iba na doon namamahinga, yung iba sa water na. So, ang nakikita ko mga pagkain nila ay samot-saring gulay. Ayan. Ang dami sila. Nakikita nyo siya? Siya ay buhaya, no? Ito yung pinaka-largest, pero hindi mo masyadong makikita. So, yung tsura niya ganito. Pagbata siya, sa freshwater siya, pero bandang huli, sa saltwater na siya. Minsan, gumagala din siya sa sabana o grassland. Biro mo, no? From fresh, nakakapunta siya sa
salt water pag malaki na. Hindi nyo lang makita dito. Oh, ang laki niya na. Parang narinig niya ang kwento ko. Kaya nagpakita siya. Ito ang itsura ng buhaya, no? Laki, grabe. Ganda. Ganda, no? Meron ako dati niyan eh, pero parang napakahirap niyang alagaan. Pero more on vegetables siya. Ganitong klase yung meron ako noon. Pinamana sa akin nila Tepe, no? Doon naman sa kabila. Ano yung gumagalaw na yun? Wow!